Hey mga buddy, welcome to Mab Auto Channel kung bago ka lang dito, and welcome back kung matagal ka na dito. As promise, ito yung 2024 Suzuki Ertiga Hybrid na gagawa natin ng NVH test saka performance driving test. So correction lang dun sa review ko, actually hindi ko naman dinisclose kung torque converter ba to saka kung ilang speed. Torque converter nga ito mga buddy. And it is only 4-speed auto. So yun pa rin pala yung old transmission niya, gaya nung sa XL7, yung mga automatic na Ertiga nung panahon na yun. Same body style, same engine, same transmission. Nilagyan lang ng very minimal hybrid to mga buddy. Anyway, welcome to Calax mga buddy to test the NVH. Takbo tayo ng 100. Wow, nice engine sound. Noise niya, engine noise at 100 kilometers per hour. Yan, 100 kilometers per hour. Nasa 2.5 siya. Dahil ito nga ay 4-speed, 2,500 RPM. So somehow tahimik pa naman yung makina. Although medyo naririnig ko. Pero tahimik naman. Noise dito sa cabin, medyo may konting ugong. Yan, yung maingay na sasakyan na yan. Rinig nyo naman yung ingay. For sure, napipick up ng microphone natin yan. Yan, rinig, noise. Vibration in terms of engine, smooth siya. 4-cylinder eh. Try natin at 100. Smooth naman. In terms of ride, vibration, gaya ng sinabi ko sa review ko, smooth naman siya. May konting a little firmness lang pag nagdadump. Pero tolerable naman siya mga buddy. Dahil MPV nga to, syempre, ang purpose nito is to carry people. Yung 7-seater daw siya. Syempre, dapat medyo firm ang suspension para makompensate pag puno yung sasakyan, diba? Kaya pag ganitong walang laman, dalawa lang kami ni Commander-in-Chief, may konting harshness, pero hindi naman siya nakakalamog. H for harshness, suspension niya, a little firmness. Ganun lang. Sa performance test natin mamaya, ibang usapan yun. Hindi naman ginagawa ng lahat ng tao yun. Lalo na kung may laman to siguro, syempre mas lalambot yung spring niya, mas lalambot yung damping. May konting vibration sa floor sa ganitong kalsada. Alam nyo naman ang mga semento, di ba? Hindi naman smooth yan, gaya ng dinaanan ng pison na espalto. Smooth na smooth talaga. Pero sa mga may konting mararamdaman mo sa sahig. May konting vibration sa sahig, which is mostly normal sa mga ganitong sasakyan. Hindi ka naman naka-Bentley, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, para hindi mo maramdaman yung mga ganyan. But anyway mga buddy, kwento ko lang kung paano gumagana yung nito, yung hybrid system niya. So pag nag-decelerate ako, magde-decelerate ako. Yan, gaano siya, nagre-regen. Bumabalik siya, di ako pumipreno niyan. Pero pag pumipreno rin ako from high speed, nagre-regen din siya. Ganun siya. Ayan, tapos pag naka-light throttle ka, minsan gagana, minsan hindi. Yan, pag-gana, ulitin ko, light throttle. Yan, gumagana, tumutulong yung motor, yung electric motor niya tumutulong. Tapos mawawala ulit. Subukan natin diinan ng konti. Ayan, tumutulong pa rin siya kahit papano. Ayan, naka half throttle ako, tumutulong siya. Siguro dahil medyo paakyat. Tapos yan, bumitaw ako sa throttle, regen. Medyo nararamdaman ko naman na yung torque nung hybrid motor niya mga buddy. Hindi gaya sinabi ko dun sa review ko kasi nga traffic. Hindi ko maramdaman. Pero dito nararamdaman ko na. Yan, nagre-regen siya. Punta na tayo dun sa ating driving test. Syempre, saan pa ba? Sa Sampaguita, Burgring. Welcome to Sampaguita mga buddy. Sampaguita, Burgring kung tawagin ko. Kung pupunta kayo dito, maghinay-hinay kayo. Kung di nyo kaya, huwag nyo gagawin yung mga ginagawa ko.
Hindi naman ako nag-exhibition, I'm just testing cars. Naghangin ako ng gulong kanina. So I set all 4 tires to 42 PSI. Dahil ano siya, hindi siya pinapahanginan ng rental. Kawawa na naman yung rental nito, no? Yung ano dyan, yung mga keyboard warrior natin dyan. Kawawa na naman yung rental nito. So yung hangin ng goma is 28 lahat. So normal lang, lumalambot pero mabagal. Hinanginan ko lang to 32. Anyway, wala naman driving modes to. At kwento ko lang din, kapag naka-off ang OD or yung overdrive, hindi gumagana yung electric motor. Pero nagre-regen lang siya, regeneration lang. Nagcha-charge siya ng battery pag nagde-decelerate ka, saka pumepreno. Pero pag inaapakan mo yung throttle sa mga paakyat, hindi siya gumagana kung nakapatay ang overdrive. Kung overdrive off. Anyway, naka-overdrive on tayo at umuulan nga dito, mga padi, sa Sampaguita, Burgring. Kaya naka-traction control on ako. Hindi ako nagpapatay. Nandito pa rin yung mga roadworks. Kaya hinay-hinay tayo, busina. Right. So wala naman tayong driving modes. Apak lang tayo. Pwede lang natin paglaruan yung gear shifter. Dahil pwede kang mag-shift into 2. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Yun yung pinaka lowest, 1 and 2. Okay. Steering wheel is napakagaang. Tires are Dunlop Enasave 300 plus. Nagamit na ako nito. Okay naman. Okay to. So mild lang tayo dahil basa ang kalsada. Mild na na somehow matetest pa rin natin yung kotse. Okay, early braking. Ang sarap niya dahil di siya gano'n humihiga sa mga turns. Alright, doggy. Excuse me. Car. Ganda na tunog ng makina, no? Up. Yan. Gumana yung electric motor doon. Hindi talaga supportive yung upuan as expected. Ang lapad niya. So kung medyo malaki katawan mo, yan, baka masuportahan ka nito. Yun lang ang malungkot dito, hindi mo mapaglaruan yung gear masyado. Yan, downshift lang tayo sa second gear. Yan siya, ito, paakyat. I hope electric motor helps. Ayan, tumutulong siya. Okay naman. Ganda yung goma kahit basa eh. Hindi pa ako nakakaramdam ng overshoot or understeer. Wala pa naman dulas. Natandaan, huwag kakain ng linya, especially kung blind. Pag sila kumain sa linya natin, di patay sila. Ganun lang yun. Okay, ayan, gaya nun. Kita nyo yun? Yun yung sinasabi ko, huwag lang tayo makuha one time na ganun. Hindi ako gagawa ng
ka papahamak ng kotse, papahamak ng asawa ko, papahamak ko! Yan, gaya niyan. Alright. Hindi mo to kalsada. Kapit naman yung goma. Oh. Kahit basa. But spalto to mga buddy eh. Suspension niya is comfortable pag napupush. Hindi siya matalbog. Mas masarap siyang gamitin pag napupush. Baliktad, no? Ayos. Oh. May konting higa sa mga turns. Okay. Brake. Turn up tayo ng AC. Blower lang tayo, blower. Para makakuha pa tayo ng power. All the way, on ko lang ba yung hybrid? Sige, testingin natin. Ganda ng preno niya. Taas ng pressure, malakas. Sana wag ka magbabago hanggang makababa tayo. Hello, Taal. Lagi naman kitang binabate, di ba? Pag nandito ako. Alam mo na ibig kong sabihin. Para mabayaran pa namin yung umaba pa. Yes. Ito, spalto na to mga buddy. Mas malalaman natin kung madulas ang goma. Mas madulas kasi spalto, may oil yan. Kapit. Lakas ng preno. Maganda suspension. Alright, dito na tayo sa technical part. Technical. Hindi pa pala. Oh, kapit. Buddy. Liko, may understeer ba? Wala oh. Ano pa? Di ko nararamdamang yung liko na yon. Yung umi-slide yung goma sa harapan, mararamdaman nyo yun mga buddy pag nagpupush kayo sa mostly sa racetrack or sa mga ganyan turns, yung mga sharp turn na tapos i-blip mo ng konti yung throttle para hindi pa siya nag-i-slide eh. Wala akong nararamdamang slide. Okay, palamig ka muna. Nagre-regen na naman siya, decelerate lang eh. So nagre-regen lang yung hybrid motor niya, yung battery. Right. Lambot ang suspension niya pag napupush mga buddy. Overdrive tayo. ABS gumagana. Pero iba yung feeling ah. Ang pangit ah. Yun, ABS yun. Blub. Mga ganun. Total. Right. Understeer test. Oh. Neck test. Oh, may konting slide na doon. May higad pa ako nakita sa kalsada. Ganun ako yung mata ko sa malayo. Pero pag malapit, nadodokling ako. Woohoo!
Yes! Okay. May higa. Walang preno, apak. Okay. Nararamdaman ko yung gulong tumutupi. Hop! Nag-oversteer ng konti. Oh, understeer doon. Meron doon. Meron. Yung gulong medyo, alam mo yon, lumiliko ka, di ba? Pero medyo gumaganon. Understeer doon. Madulas eh. Pero kung tuyo yan, walang problema yan. Ganda ng preno oh, sa kagoma. Match. Kung walang sakay ah. Cooling is good. Yes. Alright. Wow. Nice wet performance sa tires. Galing. Yes, welcome Al. So, conclusion. Sa performance test, aircon tayo, mainit mga padi. Dahil wet, good performance sa tires, sa preno, hindi nagbago. Oo, mga padi, hindi nagbago. Galing, okay. Mas masarap siyang drive-in pag napupush sa sa mga twisties. Oo, kasi unang-una, steering nito mas playful siya, mas mas agile. Pero mas agile si BRB saka si Stargazer. At kung di nyo pa napapanood yung review ko doon, sa Stargazer, click nyo lang yan. Saka yung sa BRB, i-click nyo lang ulit yung pop-out banner na yan. Or lalagay ko lahat ng link na yan sa baba. Oh, mga padi. Good brakes, good steering. Yun nga lang, magaang. Hindi siya nagbabago, syempre. Konting understeer moments, pero that's normal. Kasi basa yung kalsada, saka medyo napupush yung goma. Pero okay pa rin. Ganda pa rin ang performance ng niya, gulong. Saka nung sasakyan. BRB oh. Speaking of BRB. Anyway, subukan naman natin yung uphill test niya mga padi dyan sa Sungay. Alright? Welcome to Sungay mga padi! Woo! Dito na naman tayo. So pagdating dito, syempre normal driving na tayo. Kung paano aakyat yung auto, ganun lang. Apakan natin ng nararapat. Tapos ayan, lang tayo, naka-on yung overdrive. Ayan, kumambyo. Ayan. Alright, akyat. Ayan, tumutulong yung electric motor. Tapos makawala. Hindi ko alam kung kailan siya nagde-decide na mawawala eh. Pero mostly, pag yung mga paakyat sa kapag nagku-cruise ka, doon ko siya napapansing lumalabas. Ayoko sabihin doon siya gumagana dahil hindi ako sigurado. Doon ko siya nakikitang lumalabas dito mga padi. Pero so far, torque is sufficient. Ayoko naman sabihin torque siya. Actually, mas masarap iakyat yung espresso kumpara dito. Kung torque at torque lang, maganda kasi low end torque nun. Ito, kailangan mo pang i-push all the way dun sa sa power band. Tapos itong matagtag na kalsada na to, ayan, medyo ramdam mo sa katawan lupa mo na gumaganon siya, pero hindi naman harsh. Saka ang nga dito, 4-speed to. 'Di ba? Ang haba ng gearing. Hindi pinalitan ni Suzuki yung yung transmission. Sana 5-speed auto na rin. Pag titipid diyan yung mga ganyan,
para hindi na mag-develop ng bago. Magde-develop yan malamang sa next generation na, or pag minalas-malas ka, ganun pa rin yung makina sa transmission. Ito yan, ramdam mo dito yung ano, ramdam mo sa paa mo, sa legs mo, sa floor, sa floor nung sasakyan, ramdam mo. Pero since malambot yung upuan, malambot yung foam niya nako-compensate. Pero yung shaky, ramdam mo talaga. Ramdam mo sa auto. Ang dami kagad parang nagra-rattle mga buddy. Ewan ko kung bakit ganyan. Yun, hybrid din yun. Corolla Cross. Pero itong hybrid nito mga buddy, hindi mo siya pwedeng gamitin na EV mode lang. Wala siyang EV mode. Hindi gaya nung Corolla Cross GR o nung mga Toyota Prius na pwedeng electric motor lang. Ito hindi. Talagang kasama siya sa package. Umaandar, ganun. Lagi siyang umaandar, hindi pwedeng electric motor lang. Speaking of suspension again, ayan nga, may konting ano rin talaga siya. Pag wala kang sakay, wala akong sakay kaya medyo ramdam na ramdam ko yung road surface. Gaya ng sinabi ko, uulitin ko na naman, paulit-ulit, hindi naman siya nakakalamog. Gaya nung sa Espresso ko na lang i-compare. Kasi kung i-compare ko dun sa ibang MPV, sino ba ang pinakamatigas sa kanila? BRB ang pinakamatigas. Ito, hindi. Parang si Stargazer lang to na palambutin mo pa ng konti. Suspension niya sa mga twisties, sa mga gantong lubak. And feeling ko lang ang transmission nito is mostly naman pag naka-on yung overdrive, naka-tono yan, naka-tune for fuel economy, cambio ng cambio. Minsan di alam yung gagawin, yung gano'n, kahit paakyat pa, makambio. Gano'n ang ano niya Bihirang-bihira siyang makaramdam na pag medyo nahirapan, saka siya magda-downshift. Ayaw mag-shift. Naka-light throttle lang ako. Ayaw mag-shift. Tumutulong yung electric motor. Ayaw mag-shift. Yung iba kasi kahit naka-steady yung paa mo, naramdaman niyang medyo paahon, magda-downshift na. Ito, subukan natin dito. Paahon yan. Tingnan natin. Ayaw mag-shift. Ayun, nag-shift na. Naramdaman niyang medyo hirap na siya, mas hirap na siya, doon lang siya mag-shift. Steady lang yung paa ko noon, hindi ko ginagalaw mga buddy. Baunan nga natin. Ayun, tama. First gear. Yun. Yan, pag paahon doon, mostly tumutulong yung electric motor niya Malabas dito sa gauge. Ayan tumutulong siya yan. Nakikita nyo. So far, it's a comfortable ride. It's a comfortable drive. Wala namang tiring moments. Especially dun sa twisty. Na medyo na-exercise yung legs niya. Yun nga lang, dahil mataas ang upo nga. Tapos hindi pa supportive sa akin yung hindi ako sinusuportahan itong upuan na to. Gumaganon-ganon ako sa upuan kada medyo sharp cornering. But syempre, kung iba ang body mass mo or body size, baka mas ka dito. Napansin ko lang din kahapon nung kinuha ko to, nung 2 bars siya, hindi siya tumutulong. Nung 3 bars na siya tumulong. Siguro takot malobat. Kailangan niya muna siguro mag-regenerate to 3 bars again. Since puro paahon, tulong siya ng tulong. Saka yung transmission, ayan Yun, nag-shift, paakyat. Diba? At yun naman din ang mga hangad ng mga car makers, 'di ba, mga buddy ngayon, 'di ba, towards naman mostly fuel economy. Yun naman na nangyayari ngayon sa car industry o kahit saan sa mundo. Fuel economy. Hindi na uso yung palakihan ng makina. Wala na yung ganun Yan, nagkaka-hybrid na tayo. At yun ang performance niya, paakyat mga buddy. As expected ko naman, yung 4-speed transmission niya, ganun nga mangyayari. Anyway mga buddy, yan ang aking naging experience sa Suzuki Ertiga Hybrid. And I hope this video helps you decide kung para sa inyo ba talaga ang Ertiga. And again, correct me if I'm wrong, this is the GL80 variant. At kung nakatulong sa inyo tong video na to mga buddy, pakidut-dut
pakidut yung subscribe button na yan mga padi para lagi kayong ina-update ni YouTube pag may bagong video si Mab Auto mga padi. Saka kung na-enjoy nyo itong video na to at tingin nyo ay matutulungan kayo nito sa pagde-decide kung kukuha kayo ng Ertiga, pakihit na rin yung like button, pakidut-dut na yung like button na yan para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm para if ever gumana yon matulungan nyo rin ako na makarent pa ng ibang kotse. Paano nyo ako matutulungan? Syempre, pag pinasa ni YouTube yan sa mga naghahanap ng car reviews, syempre kikita ako pag pinanood nila yon. Lalo na pag di nila ini-skip yung ads. Oo mga buddy, pinagpapala yung mga ganun tao yung hindi nag-skip ng ads. So anyway, thank you for watching and I'll see you again on the next car review.